Salvador Panelo umarangkada sa pagbatikos kay Senator Tito Soto kaugnay ng naging pahayag nito tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Sara. Tito Soto binansagang ignorante ni Panelo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ayon nga kay Attorney Salvador Panelo, mali umano ang pagpasok ni Senate President Tito Soto sa teritoryo ng mga abogado sa usaping legal dahil hindi ito abogado. Tinawag pa niya ang ginawa ng Senate President na isang uri ng ignorance overreach. Saad pa nga ni Attorney Salvador Panelo, and he quoted, "Palagay ko, ibig sabihin ni Soto, ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga, nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo." End quote. Ni Senator Soto mag-resign as Senate President. Ibigay niya po dun sa nakakaalam para yung Senado mapamunuan ng tama nung may alam sa trabaho ng paglimpag ng batas. Si Senator Soto po, with all due respect to you, Senator Soto, I see you as a person with, ano ka lang po we do lamang yung decision ni Senator Soto tsaka patriarchal. Nung panahon ni Grace po, pinamura niya yung hindi alisin si Grace po dahil inaanak daw niya eh. Not because of, hindi dahil base sa batas or any qualification, pero dahil inaanak niya. At hindi raw siya papayag na maalis si Grace po dahil inaanak niya yon. Kaya sinustain niya na yung Senate, ang stand ng Senate, ay yun ang naging stand ng Senate. That is not a legal stand. That is a personal stand. Kanya ba yung Senado? Hindi naman po ganun yun. Opo. Attorney, malinaw na for you, hindi na maaring, wala nang dapat baguhin sa House rules pagdating po dito sa impeachment process dahil ang ginawa lang ng Supreme Court ay binigyang linaw lang ang yung mga, yung kung ano ang nakalagay po sa ating konstitusyon? Hindi po, kailangan baguhin ng mababang kapulungan ng Kamara ang kanilang House rules. Dahil sinasabi rin ng Korte Suprema na yung kanilang House rules ay hindi tugma sa probisyon ng saligang batas. May mga pagbabago silang ginawa doon. And therefore, hindi constitutional. Kaya nga po hindi naging unconstitutional din dahil hindi sigun sa saligang batas yung kanilang ginawa. Opo. Isa pa po yun na dahilan. Ngayon, ganito po, babalikan ko yung House rules na yan. Ang ginamit po ng ating kasalukuyang 20th Congress sa pag-initiate ng dalawang naunang verified impeachment complaint ay yung House rules po ng 19th Congress. Which is, dapat po, House rules ng 20th Congress on proceedings in impeachment proceeding. Yun po dapat ang sundin nila. Kaya po sinasabi ko, kung merong mag-e-endorse sa amin, magpa-file pa rin kami dahil wala pa silang matibay na palatuntunan, procedure, wala silang rules na dapat sundin para sa makapag-initiate sila ng tama ng mga verified complaint na na-file na. Opo. Nakalimutan po na yan sa pagmamadali nila because they want to defeat the impeachment proceeding against the President. Nag-file sila ng 4-page, in-initiate nila pati yung sa Makabayan, yung sa amin defeated, hindi kami nakaporma because precisely they want to defeat the remedy. Ang problema po natin ngayon ay the whole bureaucracy is defending the person who is supposed to stand before the people and account for the wrongdoings. Ano po? So ngayon, sinasabi ko, ulitin ko lang po, baguhin nila yung House rules, mag-initiate sila uli in accordance with the House rules because pag hindi nila ginawa yun, defective po sa umpisa pa lang. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang pag binago ba ang House rules, ang ibig bang sabihin, dapat ding baguhin yung ating amyandahan, yung ating saligang batas? Kasi yung pinapanukala ngayon, isunusulong ni
Senate President Tito Soto, chacha o charter change? Yun nga po sinasabi ko tinatawag nga po siyang graduate ng One Ball. So cum laude nga daw po yan sa One Ball University. But I'm not saying that, inuulit ko lang. Ganito po, yung kung babaguhin ang saligang batas, talaga po dapat nating baguhin ang saligang batas. Hindi na po bagay sa atin ngayon dahil katulad nga po niyan, ako po, with all due respect, nasasalaula na po dahil hindi naman ginagalang na ng mga dapat gumalang sa saligang batas. Dapat pong baguhin into a modified federal democratic republican state. Kailangan po liitan natin. Kasi kung tayo federal form of government, hindi mangyayari yung malawakang malakihang corruption dahil it's, for example, independent region tayo, gawin natin kumbaga parang state. Doon po sa maliit na rehiyon na yun, napakahirap magnakaw ng ganong kalaki. At saka napakahirap pong magnakaw dahil ang liit-liit ninyo, madaling magkasitahan, madaling magpa-account sa tao. Attorney, linawin ko lang. Kaya dapat po natin baguhin. Pero hindi po dahil sa impeachment. Yung pong tanong, balikan ko lang po yung tanong nyo, kung kailangan baguhin yung saligang batas, hindi po babaguhin ang saligang batas. Opo. Babaguhin po ng Kamara yung kanilang House Rules para ito ay tumugma sa probisyon ng saligang batas. Opo. Ulitin ko lang, Attorney. So, hindi po kayo sang-ayon sa sinasabi po ni Senate President Tito Soto na magtsatsa upang baguhin nga ang saligang batas, upang baguhin itong impeachment process? Nag-a-agree po ako na palitan ang saligang batas palitan po natin ang form of government, hindi yung impeachment lamang. Because yung impeachment po, wala pong problema sa impeachment. Ang problema po natin, yung politiko who are acting on their own. They are supposed to be representative of the people. Tignan po ninyo, yung aming impeachment complaint, hindi po ba daman ng mga congressman dito sa NCR na yung taong bayan dito sa NCR humihingi ng pananagutan sa Pangulo? Bakit walang ni isang may bayag sa kanila na mag-endorse ng aming impeachment complaint? Hindi po ba yung desisyon na lamang nila ng personal nila? Hindi na sa representante sila ng taong bayan. They're there precisely to represent people. Opo, Attorney, magandang umaga po ito. Parang ang nangyari po, dahil nga po hindi pumabor, hindi umaayon sa gusto ni Senate President Tito Soto, yung naging desisyon ng Supreme Court, parang nangyari, magtsatsa na lang tayo. Parang dahil sa, alam niyo na po, emosyon, kaya isusulong niya yung tsatsa dahil nga po doon. Meron po bang masamang epekto pag ganun lang po yung magiging pag-iisip ng ating mga mambabatas dahil nga parang hindi pumapabor sa kanya yung naging desisyon, lalo na ng Korte Suprema? Ang mali po, hindi pwedeng i-correct ng mas malaking pagkakamali. Ulitin ko po, yung provision natin sa impeachment, sa present constitution natin, wala pong problema. Ang may problema po, yung mga politikong katulad niya, na ayaw gumalang sa saligang batas, puro politiko na lamang po ang iniisip nila. Ang dapat pong gawin ni Senator Soto mag-resign as Senate President. Ibigay niya po dun sa nakakaalam para yung Senado mapamunuan ng tama nung may alam sa trabaho ng paglimpag ng batas. Si Senator Soto po, with all due respect to you, Senator Soto, I see you as a person with, ano ka lang po wido lamang yung decision ni Senator Soto tsaka patriarchal. Nung panahon ni Grace po, pinamura niya yung hindi alisin si Grace po dahil inaanak daw niya Not because of, hindi dahil base sa batas or any qualification, pero dahil inaanak niya. At hindi raw siya papayag na maalis si Grace po dahil inaanak niya yun. Kaya sinustain niya na yung Senate, ang stand ng Senate, yun ang naging stand ng Senate. That is not a legal stand. That is a personal stand. Kanya ba yung Senado? Hindi naman po ganun yun. Opo, Attorney, huli na lang siguro ng topic mula sa akin. Ngayon pong araw na ito, February 2, ginugunita po yung tinatawag na Constitution Day, no? Kung saan ngayong araw na ratipikahan sa pamamagitan ng plebisito itong 1987 Constitution. Ano po dapat i-reflect ng taong bayan ukol dito? Ng lahat, pati ng mga namumuno dito po sa pinag-kaisahan ngayon na suportahan na 1987 Constitution po, Attorney. Yung pong mga sakripisyo ng mga nagbuhis ng buhay para sa ating kalayaan, para tayo'y mabuhay ng ganitong malaya at matiwasay, yun po dapat yung tignan natin. Alam po ninyo, yung maganda po sana ideal yung 1986 Constitution.
Kasi ito po yung nilimbag ng mga kagalang-galang at mga idealistic na mga pinuno natin noong araw. Kaya lamang po yung ideals nila hindi na absorb ng mga politiko ngayon, lalo na yung sa political dynasty. Wala po well, forgive me for saying, nasa kalaula na po tayo masyado ng politiko. Kailangan po talaga merong malaking pagbabago. Kasama na dyan yung saligang batas. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo at paalala muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Mga kababayan, maging mapanuri po kayo. Kayo po mag-decide kung sino sa mga nagsasalita ang nagsasabi ng totoo at kung sino yung pang-personal lamang nilang hangarin ang mapangyari nila. Yung pong Korte Suprema hindi namulitika sa pagkakataong ito. Nung panahon po ni Grace po, yes, namulitika ang Korte Suprema kaya nag-away-away sila doon. Mababasa nyo naman po yun sa desisyon ng Korte Suprema. Yung pong desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, 13-0 po, hindi nagbago kahit na nagkaroon ng motion for reconsideration. Pinanindigan nila at naniniwala po ako na talagang tama sila dahil ang gusto mangyari ng Korte Suprema, itama natin ang exercise ng impeachment dahil ito lamang ang kaisa-isang legal na remedyo ng taong bayan para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng ating bayan. Kung hindi po natin sila pagbibigyan ng legal na proseso, anong option po ba ang gusto natin? Gusto po ba natin yung the other option? Hindi naman po marapat na magkaganon tayo. Kailangan po sa legal na proseso, igalang po ng mga representante ng tao, yung kanilang mandato na nanggaling sa tao, hindi sa pera nila, para po tayo umayos.